Breaking news mga kababayan. Nako, Anthony Taberna Katunying sumabog mga kababayan dito sa mga kakamping dahil mga kababayan ay dinadamay nga mga kababayan itong kanyang anak. Grabe itong isiniwalat ni Katunying. Pati yung anak niya dinadamay mga kababayan. At sinabihan pa ng mga supporters ni Senator Risa Hontiveros na mamatay na daw sana mga kababayan itong anak ni Katonying. Grabe, ang sama pala ng ugali ng mga supporters ni Madam Risa, no? Grabe mga kababayan. So panoorin nyo na to. Ito yung paliwanag ni Katonying about nga ito mga kababayan sa isiniwalat ni Katonying na insertion sa budget, no, ni yung about sa budget sa Senado mga kababayan, yung insertion na 3 billion na pinakalat ni Katonying na yung 750 million doon ay about sa flood control project mga kababayan. So panoorin na natin to. Ito na. Ninyo. Madam Senator, Senator Laila de Lima, Senator Risa Hontiveros, alam ko po hindi nyo rin po ito magugustuhan. Senator Risa Hontiveros, Senator Laila de Lima, at pati na rin si Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List. Alam ko po hindi nyo ito magugustuhan. Dahil po sa malabis na pagmamahal sa inyo, Senator Risa, ng inyong mga taga-suporta, imbis po na makipagtalamitam sa atin ng punto por punto, issue sa issue, ano po ginawa nila? Ang ginawa po nila ay kinuyog ang social media ng inyong lingkod. Grabe. Okay lang po yun, ako yun eh. Ng aking may bahay, ng aking mga anak. Pero ang totoo po nun, kung bakit po alam kong hindi nyo ito magugustuhan, sapagkat mas matitindi po yung ginawa nila sa aking anak na si Zoe. Marami naman siguro sa inyo ang nakakabatid na si Zoe po ay dumaan sa matinding pagsubok ng karamdaman. Nagkaroon po siya ng sakit, nagkaroon po siya ng cancer, ng leukemia. Subalit sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, siya po ay himalang gumaling. At ngayon po ay 3 taon na po siya na cancer-free. Gayunpaman, kahit po siya ay cancer-free na, alagang-alaga po namin tong batang ito, pati ng kanyang nakababatang kapatid, sumusuporta po sa kanyang ate, sapagkat yung pong trauma ng pagkakaroon ng cancer ay hindi po madali. Hindi po madaling matanggal sa isip ng isang bata. Isip-isipin po nyo nung siya ay unang nagkasakit, siya ay 11 years old pa lamang. Hanggang sa siya po'y nakipagbaka sa sakit na ito sa loob ng 3 taon. Alam niyo po kung anong pinagsasasabi ng mga nagpunta sa social media ni Zoe? Mamatay ka na sana. Grabe, no? Sasama talaga ng mga ugali. Bumalik sana yung cancer mo. You deserve to die. Grabe, sakit nun. Sarili mong anak mga kababayan, sinubihan ng ganun. Okay lang sana kung si Katonying eh, di ba? Hindi na may papati yung anak. Yan po ba ang uri ng mga tao na sumusuporta po sa inyo, Madam Senator? Ganyan po ba ang mga tao na ipinaglalaban po ninyo? Alam ko, nasaktan kayo dahil sa nasa pedestal si Senator Risa Hontiveros. Nasa pedestal.
Pero para po mag-resort kayo sa ganitong uri ng mga taktika, hindi ko po malaman kung anong uring mga tao kayo. Nung pong bago mag-eleksyon ng 2022, inabot na po ng mga anak ko yan eh. Pero pinaunawa ko sa kanila na politika talaga yan mga anak. Pero ngayon, yung umaabot pa sa punto na sasabihin mo na you deserve to die, mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo. Anong klaseng mga tao yan? Anong klaseng mga tao yan? Alam ko hindi yun magugustuhan ni Senator Risa Ontiveros. Hindi nyo po magugustuhan. At alam ko hindi rin gusto ni Senator Laila de Lima. I know what you went through. Si Congressman Chel Diokno, na nagsasabing nagagalit siya sa paninira kay Senator Laila de Lima, ay kay Senator Risa Ontiveros. Ganyan na ba? Umabot na ba tayo sa ganito? Magdiskurso tayo ng maayos. Usapan to. Hindi, ako lang to eh. Alam niyo ba, ako lang to. Si Anthony Taberna lang ako. Pagka sinuisuy niyo kung ano yung pinanggalingan ko sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Ako lang to. Ba't ganyan kayo, nagwawala kayo? Nagpapanik ba kayo? Nagpapanik kayo? Bakit hindi nyo sagutin? Yung sinasabi nyo, fake news Katunying. O tatanong ko sa inyo, asan ang fake news? Anong fake news? Di magsagutan tayo ng mga maginoo bilang mga mamamayan. Magsagutan tayo. O sabihin nyo, bakit si Senator Risa Ontiveros ang siningle out ninyo? Hindi totoo yun. Kayo nagpakalat ng fake news. May mga iba pa kaming pinangalanan bago siya. Sinisiraan mo si Senator Risa Ontiveros, hindi rin totoo yun. Ano mapapala ako sa kanya? Ba't ko siya sisiraan? Bilang mamamahayag, magsasabi ako kung ano yung alam kong totoo, facts. Mag-usap tayong punto por punto, mag-usap tayong issue sa issue. Mag-usap tayo. Pero yung okay na nga eh. Ako, sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, pasensya na kayo dahil baka kayo suguri ng mga, pero hindi ko naman alam na aabot nun sa punto na sasabihan nyo yung anak ko na mamatay ka na sana, bumalik sana yung cancer mo, you deserve to die. Grabe. Ibang klase yun, Senator Risa Ontiveros, ibang klase itong mga supporters mo. Nung una nga, iniisip ko, baka naman ito yung mga trolls na mga Vietnamese o ano. Pero yung iba, may mga followers din na, well, hindi naman ganun karami. Tinitingnan namin. Pero kung sino man sila, isa lang ang point doon. Kinukuyog kung saan-saan kayo sumisiksik na issue eh. Kung saan-saan, mag-usap na lang tayo. Sabi mo, fake news. Ano yung fake news? Sabi nyo, paninira. Ano yung paninira? Ano yung paninira? Kakaiba kayo? Kakaiba kayong mga kababayan. Ako ginagawa ko yung assignment ko eh. I'm doing my homework. Nagre-research ako. Ano katunayan? Ano katunayang nagre-research ako? Ito po, pwede pong itanggi to ng opisina ni Senator Risa Ontiveros. Hindi ko alam kung alam ni Senator Risa Ontiveros to eh.
Hindi ko alam. Ano to? Construction of flood Ako, control. Construction of flood control structure along Sawaga River on Abo Bridge section, Barangay Violeta. Violeta, Malay-Balay, Bukidnon, Package 1. 193. Ano to? Million? Billion, mga kababayan. So, kayo na magkano ka mga kababayan kung magkano to, or million lang siguro to. 168,629. Sisikap ako mag-research, Senator. Yan po yung isa sa mga projects. Kasi nga ano mahihita ko dyan? Nakita niyo po ba? Yan po yung isa sa mga project na nakapangalan kay Senator Risa Ontiveros. Itanggi nyo na lang po, sabihin nyo, hindi akin yan. Sabihin nyo, hindi akin yan. Fake news yung kato nyo, hindi akin yan. Sampu yan, mga kababayan. Ito po ay construction of flood control structure along Sawaga River, Linabo Bridge section, Barangay Violeta, Malay-Balay, Bukidnon, Package 1. 200 million po yung allocation dyan at ang kontrata po ay 193,168,626.69. Sana po nababasa nyo kahit papaano. Ang proyekto po, mga kababayan, ay nagsimula noong May 30. So ang date of completion po nito ay May 24, next year. Alam niyo po ba na ang proyekto pong ito ay ongoing, andito po sa dulo, kung makikita niyo, at ang actual accomplishment status ay 30.25. Ayon po sa regional office ng DPWH sa Region 10, mabilis pong magtrabaho ito. Ang totoo ay lampas po sila ng mga 4% sa dapat ay actual accomplishment lamang sa panahon na to ng mga 26%. So mabilis po silang magtrabaho. Mga kababayan, nakita niyo po yung proyekto. Flood control project po yan . Simple lang po, mga kababayan. Simple lang po. Ang tanong ko lang po, ito po ba ay hindi kay Senator Risa Ontiveros na proyekto o hindi ba siya proponent nito? Kung hindi po siya proponent nito, hihingi ko po ng tawad sa inyo to. Hihingi ko po ng tawad dito, Madam Senator. Sabihin nyo, nagkamali ako. Kung mali po yung itong isang bungkus na dokumento na galing din naman sa Senado, sasabihin ko po, talagang mag-a-apologize ko. Sabihin nyo lang, Katunying, fake news yan, hindi akin yan. Talaga pong ihihingi ko pa po ng tawad sa inyo yan. So ayun, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Katunying, no? Yung paliwanag niya nga na itong anak niya ay kinukuyog ng mga kakamping, ng mga supporters nila Senator Risa Ontiveros, nila Laila de Lima at ni Chel Diokno. So grabe, no? Grabe yung banat ng mga supporters na to. Talagang sinabi nga mga kababayan na mamatay na. Grabe, ganun yung ganun pala yung mga supporters ng mga kakamping. Nako, nakakagulat ito mga kababayan. Anong opinion nyo dito? So mag-comment kayo mga kababayan at mag-like sa ating channel. So maraming salamat po sa inyong lahat.